Magandang umaga po mga kapamilya! O tingnan nyo ho, mga alive na alive pong ating mga kasama ngayong umaga dito. Kumusta naman po kayo? Alam nyo ba yung mga sakit na makapapatingin ninyo? Alam nyo na. Alam daw nila yung mga sakit na papatingin nila sa ating mga doktor. Kasi normal na ho sa atin yung may ubot sipon. Pero ngayon hong umaga, iba ho ang ating tatalakayin. Dalawang kakaiba at pambihirang sakit po na tumatama sa mga sanggol ang ating pag-uusapan. Ang phenylketonuria o PKU at ang maple syrup urine disease o MSUD. Ano nga ba ang mga ito at paano nga ba makukuha ito? At ano nga bang epekto nito sa isang bata? Magandang umaga mga kapamilya sa Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong mundo. Ako po ang inyong lingkod, Bernadette Zambrano Aguinaldo, inyong kapamilya dito sa Salamat Doc, ang inyong kaagapay sa mabuting kalusugan. Salamat Doc sa inyo, salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat Doc! Salamat Doc! Salamat Doc! Mahalaga ang newborn screening para sa mga bagong silang na sanggol. Nakikita dito ang posibleng sakit ng isang bata. Dahil sa newborn screening, maagang na isasagawa ang tamang gamutan para hindi na lumala ang mga na-detect na sakit. Ngunit dito sa Pilipinas, hindi lahat ng sakit ay nakikita sa newborn screening. Kailangan ang routine screening test para ito ay makita. Ilan dito ay ang disorder ng amino acid metabolism o ang problema ng katawan na iproseso ang amino acid papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Pambihira o rare ang ganitong sakit. Halimbawa ng amino acid metabolism disorder ang phenylketonuria o PKU at ang maple syrup urine disorder o MSUD. Ang isang sanggol na ipinanganak na may phenylketonuria ay walang kakayanang i-break down ang amino acid na phenylalanine. Kumakapal ang phenylalanine sa dugo na masama o toxic para sa utak. Tulad ng PKU, ang maple syrup urine disease ay ang kakulangan sa enzyme na kailangan para ma-metabolize ang amino acid sa katawan. Ngunit sa MSUD, kung malala ang sitwasyon, maaaring mauwi sa matinding abnormalidad o pagkamatay sa unang araw o linggo ng buhay ang sanggol. Espesyal na formulated milk at dietang mababa sa amino acid ang rekomendado para sa mga batang may PKU at MSUD. Ito ay isang namamanang sakit mula sa mga carrier na ama at ina. Dito sa Pilipinas, mayroong 50 kaso ng phenylketonuria at maple syrup urine disease. At sila ay tinutulungan ng isang kumpanya na mabigyan ng espesyal na formulated milk na kanilang kailangan para maging maayos ang kondisyon at humaba pa ang buhay. At magandang umaga po sa ating mga kapamilya ngayong umaga. Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti. Naku, mamaya dapat ihanda na ninyo yung mga tanong nyo kay Doc, ha? Ay, naku, papalad po tayo. Kasama po natin ang ating mga audience mula sa San Miguel Subdivision Homeowners Association sa Tandang Sora, Quezon City. Welcome po kayo dito sa Salamat, Doc. At ngayong umaga po kasama rin po natin si Dr. Carmencita Padilla, isang geneticist, professor at chairperson ng Department of Pediatrics at director ng Newborn Screening Reference Center ng National Institute of Health sa University of the Philippines, Manila. Thank you very much for joining us, Doc Phil at home po. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ay nako, Doc, medyo komplikado po ating talakayan ngayong umaga, no? Medyo komplikado para sa mga, well, kami. Kasi hindi ito ubo, hindi ito sipon, isa itong rare disease. Yes. Phenylketonuria, ano po ito, Doc? Siguro para sa ating mga nakikinig, ang dapat yun lang malaman ay ito'y isang sakit kung saan ang katawan nga, sabi nga dun sa video kanina, hindi kaya ng katawan i-break down yung isang amino acid. Ang amino acid kasi ano yan building blocks natin sa katawan yan importante yon para sa katawan. So, merong isang sangkap na hindi niya kayang i-break down. Dahil hindi niya kaya i-break down, nagiging lason sa katawan. Bakit yung nagkakaroon ng ganitong sakit? Alam mo, pagkapanganak pa lang nandyan na yan genetic to.
Ang ibig sabihin nun, ang magulang, pareho silang karga nila yung gene para sa phenylketonuria at nung pinanganak ang bata, meron na talagang problema ang bata. Sa simula't simula pa lamang. Simula't simula pa Paano lamang. po malalaman kung ang bata, ang sanggol ay may phenylketonuria? Ngayon, nakukuha na natin yan dahil meron tayong newborn screening. Sa newborn screening kasi, pagkakuha natin ng dugo, linalagay nga sa papel, sa isang filter card, tinetest yon. Nakukuha natin kagad ang resulta within the week at pwede na natin palitan ang gatas ng bata pag naging positibo yon. So, ibig sabihin ba, Doc, bawal ang breastfeeding kay baby? Ay, hindi bawal ang breastfeeding. Dahil ang katawan, kailangan pa rin niya ng regular na protina. Kaya lang, sukat na sukat. Pag sinabi ko sukat na sukat, ang isang bagong panganak, kailangan nun ng, di ba, ang bata, mga 2 to 3 ounces ng gatas ng ina o kaya full breastfeeding. Kapag ikaw may phenylketonuria, ang mangyayari nito ay kailangan lang ng 1 gram per kilo per day. Total lang talaga yun ng 8 ounces ng breast milk in a day. Kulang yun talaga sa isang bata. So, sinasabi niyo ho, kailangan sukat. Kapag ba ganyang meron hong PKU o phenylketonuria, meron ho bang mga bawal kainin? Well, hindi bawal pero sukat pa rin ng protina. Ang ibig sabihin nun, kung pakakainin ko siya ng protina, sukat ko kung ilang gramo ng protina ang binigay ko. At sabi niyo nga ho, sanggol pa lamang ay meron na hong sakit yung mga baby. Kung hindi ho newborn screen, meron bang manifestation na makikita? Ay, ang sa phenylketonuria, pag 3 weeks, hindi mo naagapan, nagsiset in na yung mental retardation. Kasi nagiging lason to sa katawan, yung kanyang brain hindi na magde-develop. Kaya ang isang effect nito ay mental retardation. So, 3 weeks. Ang ating parang pinaka-critical. So, ang gusto natin talaga, within the first week, gusto na natin talaga palitan ng pagkain. Pwede mag-breastfeed, kaya lang susukatin natin ang kanyang breast milk. So, ang sinasabi natin, pag nakita natin si baby, mukha siyang normal. Ay, normal na normal. Cute nga sila eh. And then, after 3 weeks, nagsaset in na, meron bang physically may makikita ba? May Wala maamoy, anything? Well, meron. Pero kung hindi ka sasanay sa amoy, hindi mo mahuhuli. Kaya nga dito critical ang newborn screening dahil sa unang linggo pa lang, malalaman mo ng positibo siya, mapapalitan mo na ang kanyang gatas. Ito, yung newborn screening na for PKU, meron na ho ginagawa na yan ngayon dito sa atin. Meron na, since 1996. So, sa Pilipinas, meron tayong 15 pasyente na merong PKU. Ngayon naman ho, ano naman ho yung proseso? Bakit daw hindi kayang iproseso ng katawan yung protina? Yun na ang nasa genes. Oo. Ang sinasabi nun talagang, kumbaga sa diabetes, di ba? May problema talaga sa loob. Okay. Ito, ang pangalan lang ng kanyang kondisyon, phenylketonuria. Lahat kasi nasa genes natin eh. So pagkapanganak talaga, may diferensya na talaga ang ating gene sa katawan at sinasabi ng gene na yon, hindi mo kaya ng sobrang protina kasi nagiging lason sa katawan mo. Ano naman ho yung role ng Yung hydroxylase. Yun ang enzyme kasi pag lahat tayo meron ito. Ang gagawin nito, siya ang magbe-breakdown nitong phenylalanine para hindi maging toxic sa katawan. Yun ang nawawala sa katawan. Itong importanteng sinasabi. Yung enzyme. Yung So may kulang. So dapat kasi tayo dapat sukat na sukat, tama lang ang sangkap natin lahat. So kung magkaroon ho ako ng sakit na PKU, ano mangyayari bukod sa mental retardation? Actually, pwede kang maging normal. Yun ang aking gustong maparating sa mga nakikinig natin na kapag siya ay nagawa ng newborn screening at naagapan natin at sukat ang kanyang protina, pwede siya maging kamukha natin dalawa. As a matter of fact, sa ibang bansa, they are normal adults. Nag-aasawa sila at nagkakaanak din sila at nagkakapamilya. Pero magiging carrier din ba sila? Well, yung affected ka na. Kapag nakapag-asawa ka ng isang carrier, magkakaroon ka din ng, meron kang isang anak na magkakaroon ka ng anak na affected. Pero pag yung mapapangasawa mo, hindi siya carrier at all, walang problema sa mga anak. Dok, gaano kadami ba ngayon ang may ganitong klaseng sakit? Sa PKU, 15. Konting-konti. Well, konti lang siya. Kaya lang maski pa konti, alam mo, mahalaga kasi isang buhay. Oo. So, hindi mo talaga masusukat na sasabihin mo, dahil konti lang sila. Kaya Pero, yung na-address ba dahil konti sila or napapabayaan dahil konti nga lang sila? Well, maswerte tayo dahil meron tayong partner. Dito pumapasok, ang Mi Johnson ay nagdo-donate ng libreng gatas. Nagdo-donate sila ng gatas para sa mga pasyenteng may PKU.
Mahal kasi ang isang latang gatas. No? Unfortunately, mahal siya. Ngayon, 4,000 isang lata. Wala talaga nakaka-afford nun. So, maswerte tayo dahil meron tayong nagbibigay ng gatas at kinocommit nila na sa bawat pasyenteng ipanganak, susuplayan nila ng gatas na kailangan. Pero